Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Samantala, napansin ng pinuno ng mga goblin ang kaguluhan. Siya'y naging mabangis at inilabas ang kanyang espada. Iwinagayway niya ito sa hangin at inutusan ang kanyang mga tauhan na umatake ng mas marahas. Kasabay nito, habang gumagamit ng mahika si Yolka, hinihimok ni Han ang kanyang mga kasama na sumugod upang harapin ang mga halimaw. Habang pinapatay niya ang isang goblin, napansin ni Han na biglang nagbago ang paraan ng pag-atake ng mga goblin. Napaisip si Han na kahit gumamit man ng apoy na mahika, bakit ganon? Patuloy pa rin silang sumusugod. Dama ang panganib, mabilis na kumilos si Han at tinapos ang maraming goblin ng may pambihirang bilis at katumpakan. Napagtanto niya na ang pagbabago sa galaw ng mga goblin ay dahil sa utos ng kanilang pinuno. Sa gitna ng kaguluhan, naisip ni Han ang talino ng estratehiya ng pinuno. Alam ng pinuno na may pagkaantala si Yolka sa pagbato ng mahika, kaya't walang tigil silang sumusugod. Naisip ni Han na hindi sila makakausad sa ganitong sitwasyon, sapagkat natuklasan na ng pinuno ang kanilang plano. Sa pagtugon sa mga goblin, mapang-uyam na sinabi ni Han na ang kanilang pinuno ay walang saysay na matalino. Bagaman ayos pa sina Aaron at Jenna, alam ni Han na hindi sila magtatagal. Napagtanto niyang nasa kapahamakan ng kanilang grupo, walang hangin, napapaligiran ng apoy. Aminado siya na hindi sila ganap na ligtas sa apoy kahit may mataas silang resistensya rito. Habang inihahanda ni Yolka ang isa pang mahika, tinipon ni Han ang kanyang mga kasama at binalaan sila na makinig ng mabuti. Ipinunto niya na hindi sila maaaring magkamali, iisa lang ang pagkakataon nila. Nagtaka si Aaron kung ano ang ibig sabihin ng isang pagkakataon. Mariing ipinaliwanag ni Han na tinutukoy niya ang pagkakataon upang durugin ang pinunong goblin na may palamuti sa katawan. Samantala, iniutos ng pinunong goblin sa kanyang mga tauhan na bilasan ang pag-atake. Habang binabato ni Yolka ang mahika, lalo pang dumagsa ang mga goblin, ngunit buong lakas silang nilabanan ng tatlo. Pagkatapos ay iniutos ni Han kay Yolka na sunugin ang mga ito gamit ang 3 ulit na apoy na may matinding epekto. Alam niyang maaaring hindi sapat ang isang bagsak ng mahika, ngunit idineklara niyang hindi pa tapos ang lahat, sabay tinawag na mga hayop ang mga goblin. Sunod-sunod na pinalabas ni Yolka ang malalakas na apoy, winawasak ang karamihan sa mga goblin. Samantala, mabilis na ginamit ni Jenna ang pagkakataon at pinana ang pinunong goblin. Hindi ito nakaiwas, at tumilapon sa lupa, tinamaan ng palaso. Subalit, nawalan ng malay si Yolka dahil sa sobrang paggamit ng mana. Agad namang sinalo siya ni Han bago bumagsak at binuhat upang alalayan. Naisip ni Han ang mga limitasyon ng mahika, makapangyarihan nga ito, ngunit hindi kayang tapusin ang lahat ng kalaban. Alam niyang malilipol sila kung patuloy silang dadagsain ng goblin, at hindi binibigyan ng oras makapag-ayos. Gayunpaman, napansin niyang hindi talaga sila ang pangunahing target ng mga goblin, kundi ang palasyo. Naiisip niya kung handang isugol ng mga goblin ang kanilang buhay para sa palasyo, o aalisin muna ang mga sagabal sa kanilang daraanan. Ngunit ngayong patay na ang pinuno, nagtataka si Han kung ano na ang gagawin ng mga goblin. Makalipas ang ilang minuto, habang napapaligiran ng apoy ang grupo ni Han, biglang sumugod ang mga goblin papunta sa palasyo. Naisip ni Han kung iyon nga ba ang kanilang pipiliing atakihin. Ilang sandali pa, bumuhos ang malakas na ulan, kaya't nakaligtas ang kanilang grupo mula sa natitirang goblin at nakahanap ng ligtas na lugar upang makapagpahinga. Habang humihinga ng malalim si Han, sinabi ni Aaron na dahil malayo sila sa kuta, hindi sila pinansin ng mga goblin at diretso itong nagtungo roon. Naisip ni Han na nakaligtas sila dahil sa pagkatalo ng pinuno ng goblin. Kung buhay pa ito, tiyak na sila ang inuna nitong paksain. Pagkatapos ay nagbuhos si Han ng potion sa kanyang braso at iniutos na magpahinga sila habang ginagamit ang natitirang health potion. Sinabi niyang ipahid ito sa mga paso at inumin ng kaunti dahil tig-iisa na lang ang natitira sa kanila at dapat nila itong ingatan. Napansin ni Han na ang hilagang pader ng kuta ay patuloy na nilulusob, ngunit nananatiling matatag ang panlabas na pader. Naisip niya kung nakikipaglaban pa rin ang grupo ni Edith. Sa kanyang isipan, ito ang simula ng kanilang paglalakbay. Habang nakatayo siya malapit sa car itong may hagdan, namataan niya ang paparating na may siyam na antas. Napagtanto niyang hindi sila bibigyan ng pahinga, kaya't agad niyang inutusan ng mga kasama na maghanda para sa labanan. Gayunpaman, nag-aatubili ang mga ito dahil hindi pa sila nakakapagpahinga. Bigla, napansin ni Aaron ang isang dambuhalang nilalang sa hanay ng mga goblin. Agad niyang binalaan si Han sa bagong panganib. Subalit, nanatiling matatag si Han at malamig na sinabi, ngayong pagkakataon, may dala ang mga goblin na nakakatakot na kakampi, isang ogre. Nang mapagtanto ni Han ang bigat ng sitwasyon at ang kaguluhang paparating, agad niyang inatasan ang kanyang mga kasamahan ng kani-kanyang tungkulin. Ipinag-utos niya kay Yolka na magtayo ng pader ng apoy upang pigilan ang paparating ng mga goblin at inutusan si Aaron na protektahan siya habang ginagawa iyon. Nagpahayag ng pag-aalala si Yolka, sinasabing kaya niyang pigilan ng mga goblin ngunit hindi nito mapipigilan ang higanteng halimaw.
Marihing sinaway siya ni Han, natigilan ng walang saysay at simulan na ang orasyon. Pagkatapos ay idineklara niyang siya ang haharap sa halimaw. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ogre at tinangkang saktan si Han, ngunit bahagya niya itong nailagan. Napagtanto niya ang lakas ng halimaw, at inamin na mamamatay siya kung tatamaan kahit isang beses. Pinagmasdan niya ang mabagsik na hampas ng sandatang hawig sa sungay ng goblin at naisip niyang walang silbi ang kalasag o karaniwang depensa laban sa ganoong kakaibang sandata. Napagpasyahan niyang kahit mas matagal, ang tanging paraan ay dahan-daang atakihin ito. Gayunpaman, hindi niya ibinaba ang kanyang depensa at buong determinasyong hinarap ang laban. Habang nakikipagsagupaan si Han sa halimaw, nagbigay naman ng mahalagang suporta si Jenna mula sa malayo gamit ang kanyang pana. Tumama ang kanyang mga palaso sa dambuhalang katawan ng ogre na mas madaling tamaan kaysa sa maliliksi at maliliit na goblin. Dahil dito, nagtuon si Jenna sa sunod-sunod na pag-atake upang unti-unting pahinain ang ogre. Subalit, laking gulat niya nang makitang hindi gaanong naaapektuhan ng ogre at kayang tanggihan ang kanyang mga palaso gamit lamang ang lakas ng katawan nito. Napagtanto ni Jenna na higit na hamon ang makipaglaban sa mas malaking kalaban kaysa sa mga mas maliliit na goblin. Ipinabatid ni Han kay Jenna na hindi nakakaiwas ang ogre dahil sa laki nito, at dahil hindi ito matama ang mga palaso sa mga mahahalagang bahagi, hindi nito masusugatan ang halimaw. Kaya't sinabi niyang huwag na itong mag-aksaya ng mga palaso. Biglang iniulat ni Jenna na may isa pang ogre na lumitaw, ikinagulat ni Han. Kaagad niyang naisip na abala pa si Aaron sa pagharap sa mga goblin, kaya't hindi pantay ang hatian ng lakas ng kanilang grupo. Napagtanto niyang habang tumatagal, lalo lamang silang mapapahamak. Sinabi niyang hindi magandang kalaban ng ogre dahil sa lakas nito. Sa desperadong sitwasyon, nagpasya si Han na sumugal at tumalon upang umatake. Sa tiyak na galaw, tinarget niya ang mahahalagang bahagi ng halimaw, dahilan upang ito'y mapasigaw sa sakit at gumanti ng atake na halos tumamba kay Han, ngunit muli niya itong nailagan. Bigla siyang tumalon sa katawan ng ogre at sa isang mabilis na galaw ay nilaslas ang leeg nito. Hinugot niya ang kanyang espada at sunod-sunod na sinaksak ang katawan ng halimaw hanggang sa ito'y dumugo ng husto at bumagsak sa lupa. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, isa pang ogre ang lumapit. Naisip ni Han kung ang pakay nito ay si Yolka, at kaagad niyang iniutos kay Jenna na ilihis ito gamit ang mga palaso. Gayunpaman, hindi tumalab ang pana laban sa dambuhalang nilalang. Hindi natinag, patuloy na lumapit ang ogre kay Yolka na abala pa rin sa kanyang orasyon, nakapikit at hindi na mamalayan ang panganib. Sa sandaling handa na itong tapakan si Yolka, biglang sumigaw si Han, dahilan upang mabilis niyang maitulak ang halimaw at mapasampal ito sa pader. Agad na umiwas si Han upang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa isip ni Han ang alinlangan, ang pagbagsak ng dam sa ikapitong palapag, ang mga basag na piraso at butas sa lupa, at ang goblin na walang sandatang ngunit may kakayahang wasakin ang pader ng kastilyo. Pinagdugtong-dugtong niya ito at napagtanto, hindi si Yolka ang pakay ng halimaw, ang dam ang totoong target. Agad na kumilos si Jenna, tumalon sa balikat ng ogre at inatake ito upang pigilan ang paglapit nito sa dam. Sumali si Han at nagbigay ng suporta. At sa kanilang koordinadong atake, nagtagumpay silang pabagsakin ang halimaw. Bumagsak ang ogre sa ilog na nagdulot ng malakas na pagbuhos ng tubig. Huminga ng maluwag si Han, akala'y naligtas na nila ang sakuna sa dam. Subalit, biglang nagkamalay muli ang ogre at nagpakawala ng malakas na hampas na tuluyang nakabasag sa dam. Nagbago agad ang sitwasyon. Samantala, tinawag siya ni Aaron at iniulat na natalo na nila ang natitirang mga goblin, at nagtanong kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Nangingibabaw ang pangamba kay Han habang iniisip ang kanilang pagkatalo. Pinagnilayan niya na kung tama ang kanyang impormasyon at prediksyon, tiyak na may mga puwersang panakip mula sa kabila ng dam na darating sa kagubatan. Ngunit ngayong bumagsak na ang dam, hindi na sila makakatawid sa ilog. Napagtanto niya na 10 tao mula sa una at ikalawang grupo, kasama ang 360 sundalo ng kota, ay kailangan ngayong harangin ang mahigit 3,000 goblin. Patuloy siyang tinatawag ni Aaron, ngunit nanatiling malalim sa pag-iisip si Han, sinusubukang alamin ang kanilang susunod na hakbang sa gitna ng nakapipinsalang sitwasyon. Hinugot ng bida ang kanyang espada at inutusan ang kanyang mga kasamahan na umatras, binibigyang diin ang pangangailangan na muling magtipon at bumuo ng bagong plano. Napaisip si Yolka kung mayroon nga ba talagang ikalawang plano, at iminungkahi niyang manatili muna sila rito, habang nagtataka si Han kung ano ang sinasabi niya. Nang hindi nagsasalita, ina-activate ni Yolka ang mahika mula sa pulse area sa kanyang kamay, nagbanggit ng salitang Drast Sairades, at nagsimulang bumigkas ng mahiwagang orasyon, dahilan upang balutin siya ng lila na aura ng mana. Dahil sa mahika ni Yolka, nagsimulang lumutang ang isang higanting bato na nakalubog sa ilog, na ikinagulat ni Han dahil sa bigla nitong paggalaw. Taglay ang matatag na determinasyon, ginamit ni Yolka ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang napakalaking bato, at mahusay niya itong inilipat upang punan ang mga siwang sa sirang dam.
Sa buong lakas, nailagay niya ang bato sa pagitan ng mga wasak na bahagi, na bumuo ng bahagyang tulay na nagdurugtong sa magkabilang dulo ng dam. Namanghasihan sa nasaksihan, ngunit pabirong sinabi ni Yolka na ang telekinesis ay pinakapayak na mahika, at imposibleng hindi niya ito alam. Hinailanihan ang pisngi ni Yolka ng may pang-uuyam, pinaalalahanan siyang sinabi niyang dapat isiwalat ang lahat ng kanyang mahika. Ipinagtanggol ni Yolka ang sarili, sinasabing sobrang basic ng telekinesis kaya hindi na niya ito binanggit. Nagpasalamat si Han sa kanya, kinilala na dahil sa pagsisikap ni Yolka ay nakaligtas sila, at inamin na kung wala siya, tiyak na nabigo ang kanilang misyon. Biglang ipinaalam ni Jenna kay Han ang tungkol sa mga kumakalat na goblin, at inisip niya kung tatawag ang mga ito ng kasama. Mabilis na pinabagsak ni Han ang isa gamit ang eksaktong galaw. Habang kumikilos ang mga goblin, mabilis namang tumugon ang kanyang mga kasama at buong tapang na hinarap ang kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Han na matagal na ang lumipas mula nang magsimula ang yugto, ngunit wala pa ring bakas ng mga reinforcement, at nakadama siya ng pagkabahala. Naisip niya, paano kung mali siya at wala talagang reinforcement? Mabilis na inutusan ni Han si Yolka na inumin ang natitirang potion at ilabas ang kanyang ikalawang antas ng kapangyarihan. Ngunit bigla namang sinamantala ng isang goblin ang pagkakataon upang salakayin si Yolka. Kahit malayo si Han upang makialam, kaagad siyang sumigaw upang balaan siya sa paparating na panganib. Ngunit bago pa man umatake ang goblin, biglang lumitaw mula sa kawalan ang isang mandirigmang may maskarang bakal na layon, at hinati ito sa dalawa ang goblin. Paghinto ng kabayo at ulala ang mga goblin at napangangasihan. Hinimok ng mandirigma ang kanyang mga kabalyero na ipakita ang kanilang lakas at harapin ang mga goblin. Di nagtagal, daan-daang mandirigmang nakasakay sa kabayo ang tumawid sa ilog at sumali sa labanan. Agad na inutusan ni Han sina Jenna at Aaron na lumapit kay Yolka, at mabilis silang sumunod, ngunit masyadong malayo ang mga goblin. Nang magsimula ang labanan ng mga mandirigma at goblin, tinansya ni Han na may humigit kumulang 500 mandirigmang NPC sa puwersang kabalyero. Naniniwala si Han na kahit kulang sa bilang ang mga ito, mas malakas pa rin sila kaysa sa mga bantay ng lungsod. Habang nasa gilid, napansin ng kanilang grupo na tinutulak ng mga mandirigma ang mga goblin at pinapahirapan ang mga ito, kaya't naisip ni Han na sadyang nakabibigla iyon. Nagkomento sila na tapos na ang kanilang papel sa labang ito at napaisip kung maaari na silang huminga at muling magplano. Samantala, nais pa rin kumilos ni Han. Napansin niya ang dalawang kabayong iniwan ng mga napatay na mandirigma, at tinanong ang kanyang mga kasama kung marunong ba silang sumakay ng kabayo. Kumpirmado ni Jenna na marunong siya, at tinanong kung marunong din ba si Han. Inamin ni Han na kailangan niya itong matutunan agad. Naisip niya na kahit bawal makisali ng direkta ang mga master sa labanan, maaari pa rin silang magdulot ng impluwensya. Kaya't hiniling niya sa system na buksan ang skill book para sa horse riding na mabibili ng mga manlalaro. Gumasto si Master Wu TV ng 500 gems upang bilhin ang skill book mula sa combat shop. Alam niyang hindi siya maaaring direktang matuto ng mga combat skill, ngunit nakikita niya ang halaga ng mga dagdag na kasanayan para sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos, sumakay sila sa mga kabayo, magkasama sina Jenna at Aaron sa isa, habang sina Han at Yolka ang pumwesto sa isa pa. Pinaalalahanan siya ni Jenna tungkol sa sinabi niya kanina na hindi siya marunong sumakay ng kabayo, ngunit ngumiti si Han at sinabing marunong na siya ngayon. Napagtanto niya na kahit bahagya lamang, tumataas na ang kanilang tsansa, at ngayon, sisimulan na nila ang kanilang kontra-atake. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.